Alam mo bang wala pang 5% ng karagatan ng ating na-explore? Ayon yan sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA. At habang ilang astronauts na ang napadala natin sa buwan, 2 misyon lamang ang napadala natin sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Una noong 1960, 2 aquanauts ang matapang na gumawa nito at ang pangalawa ay noong 2012 kung saan ginamit ng direktor na si James Cameron ang kinita niya sa Titanic para sa unang solo dive sa lugar na ito. Walang dudang misteryosong lugar ang deep sea. Lugar kung saan maaaring makakita tayo ng mga kakaibang bagay gaya ng Baltic Sea Anomaly, isang misteryoso at unidentified object na nadiskubre ng isang grupo ng mga Swedish treasure hunters sa ilalim ng Baltic Sea. June 2011, 2 divers na sina Peter Lindbergh at Dennis Iber ang nagte-treasure hunt sa Gulf of Bothnia sa north ng Baltic Sea. Medyo may pangalan na si Peter dahil ilang taon na ang nakakaraan nang makadiskubre siya ng isang merchant ship na pinalubog ng isang German submarine noong World War I. Daan-daang bote ng rare cognac at brandy ang laman ng shipwreck. Ang mga alak na ito ibinenta sa auction na bili ng $20,000 ang bawat isa. Sapat na halaga para maitayo ni Peter ang Ocean X, isang deep sea exploration company. Alam ng mga treasure hunters na sina Peter at Dennis na ang seabed ng Baltic Sea punong-puno ng kayamanan. Busy shipping lane kasi ang Baltic. Sa ngayon, 2 hanggang 3 dosenang barko ang nawawala sa karagatan kada taon. At ilan sa mga nawawalang barko nasa Baltic. Nasa isang routine survey mission ng 2 nang may madetect ang kanilang sonar. Habang nakatingin sa monitor, dahan-dahang nagpapakita ng imahe ang sonar. Hindi nila mawari kung ano ito, shipwreck ba, submarine, o may halaga ba ang kanilang nadiskubre. Nang makumpleto ang imahe, makikita dito ang isang bilog na object, hindi mukhang natural. Mukhang gawa ng tao o maaaring hindi gawa ng tao. Mukha kasi itong UFO. Tila hawig ng Millennium Falcon. 200 feet ang lapad, nakahiga sa seabed. Kung ano man ito, tila nag-crash ito, nag-iwan ng marka sa seafloor. Ang object tila may katawan ng isang barko. May mga chambers, may straight lines, may right angles. Sinabihan ng 2 ang mga crew na wag mo na ipagsabi ang nadiskubre. Gusto kasi nilang maprotektahan ng object. Hindi lang kasi sila ang treasure hunters sa lugar. Pinag-aralan muna nila ng ilang linggo ang imahe hanggang sa nagdesisyon silang isa publiko na ito. Agad naman itong nag-viral, naging laman ng mga pahayagan, bawat broadcast sa buong mundo. Dahil dyan, marami nang nakakaalam na may kakaibang nangyayari sa ilalim ng Baltic Sea. At para kay Peter at Dennis, umaasa sila na ang media coverage makakatulong para mapondohan ang kanilang expedition sa kanilang pagbalik sa site. Kung makakabalik sila, magdadive sila sa object, imamap nila ang buong lugar in 3D. Nagsimula silang kumuha ng mga investors at sponsors. Gustong alamin kung alien spacecraft ba ito, natural formation, o baka naman parte ng isang lost city, kagaya ng Atlantis. Sa loob ng 1 taon, nakalikom ng pondo ang Ocean X team para sa kanilang expedition sa UFO crash site. Panahon ng bumalik sa Baltic Sea Anomaly. Inabot man ng 1 taon, sapat na ang kanilang pondo para sa isang expedition. Magastos kasi ang deep sea diving. Sa panahong iyon, naabutin ng $20,000 kada araw. May $120,000 sila. Ibig sabihin ay kailangan nilang ma-explore at malaman kung ano ang object sa loob lamang ng ilang araw. At hindi naging maganda ang simula ng kanilang expedition. Isang bagyo naging dahilan kung bakit kinailangan muna nilang dumaong sa mga kalapit na isla. Habang inaantay ang bagyo, nababawasan ng pondo. Kinabukasan naging maaliwalas ang panahon, kalmado ang dagat. Sinimulan nilang i-scan ang lugar para hanapin muli ang object. Ngunit kailangan nilang maging maingat. Marami kasi naging interesado sa object dahil sa pag-viral ng imahe.
at international water ang Baltic Sea. Ibig sabihin, lahat pwede mag-explore. Radio silent sila, patay ang mga cellphones, walang komunikasyon sa outside world. Kailangan nila itong gawin para hindi sila matrack ng iba pang mga grupo. Na makarating sa site, gumamit sila ng side scanning sonar. Kaya nito mag-produce ng 2-dimensional image ng ocean floor. Gumamit din sila ng multi-beam echo sounder. Nag-i-emit ito ng sound waves na nagkakreate ng isang 3-dimensional image ng seabed. Ngunit nagkaroon na naman sila ng problema. Nasira ang kanilang sonar. May nakakaapekto sa kanilang equipment. Isang theory ay dahil daw ito sa UFO sa ilalim ng karagatan. Sa puntong ito, gumamit sila ng ROV para subukan tignan ng sonar, isang remotely operated underwater vehicle. Maliit na submarine, may camera, at may robotic arm. Nakita naman nila ang sonar cable at sinubukan itong ayusin, ngunit kumain ito ng maraming oras. At sa mga oras na yon, medyo mababa na ang moral ng grupo. Makalipas ng 48 hours, nakita nila ang object, 300 feet sa ilalim. Malalim ito at delikado kaya pinauna muna nila ang ROV at nakita nga nila ang mga unang close-up images ng object. Nakakita sila ng mga straight edges at tila mga parte na gawa sa concrete. Ang sonar nagpapakita ng perpektong bilog na butas, nasa 10 feet wide at napapalibutan ito ng square frame. Hindi nangyayari sa nature ang ganitong perpektong mga hugis. Sa puntong ito, gusto na nilang mag-dive para makita na malapitan ng object. Ngunit kakaiba mga nakukuha nilang temperature readings. Nasa 4 degrees Celsius ang temperature pero sa ibabaw ng craft, below freezing point. Nagkaroon pa ng fog na siyang nakadagdag sa panganib ng deep sea diving. Dahil sa mga pangyayari, pakiramdam nila ay may mga puwersang pumipigil sa kanila na i-explore ang anomaly. Sa kabila niyan, itinuloy nila ang pag-dive. Pagbaba sa 300 feet, sa ilalim, nakarating sila sa object. Tila concrete ang object. Nagiging itim daw ito kapag hinawakan. When we touched it, it turned black. Gusto nilang mag-dive ng ilang beses ngunit wala ng oras, wala ng pera. Ang pag-dive ng 300 feet aabuti ng 90 minutes ang pagbalik sa surface. Dahan-dahan kasi dapat ang pagbalik sa taas. Kailangan mong bigyan ng sapat na panahon ng iyong katawan para mag-adjust sa pressure. Dahil kung hindi, maaaring pumutok ang iyong baga o mas malala pa. Kaya't kailangan na nilang bumalik. Tapos nagkaroon pa ng isang problema. Ang 3D scan hindi kumpleto at wala na silang magagawa pa dito. Buti na lamang at nakakuha sila ng sample ng anomaly gamit ang ilang martilyo at chisel na daladala nila sa kanilang pag-dive. Pinadala ang mga sample sa isang laboratory, umaasang mabigyan ng kasagutan sa kung ano ang bagay na ito. Pinadala ni Peter at Dennis ang sample sa isang laboratory at ang resulta, bato. Bato lamang ito. Walang na-detect na anumang metal. Ni-rule out ng resulta ang isang alien ship. Volcanic rock ang sample. Hindi pa rin pangkaraniwan dahil walang volcanic activity sa area. Nabura ang UFO theory. Napalitan naman ng underground structure. Maaring templo o building. May mga features kasi ang anomaly na tila man-made o unnatural. Pero habang sinusuri ito, mas lalo nagmumukhang wala lang ito, kundi isang kakaibang bato. Sa internet maraming makikitang litrato at imahe, pati mga videos ng Baltic Sea anomaly. Pero hindi totoo ang mga ito. Ang kaisa-isang totoong litrato ay ang sonar image noong 2011. Para sa isang eksperto na si Hanuman Singh ng Woods Hole Oceanographic Institution, hindi maganda ang kalidad ng litrato. Kung titingnan mabuti, may reflection ng circular anomaly sa kanan ng imahe. Ang side scan sonar gumagamit ng dalawang instrumento. Nagbabounce ang acoustic wave sa magkasalungat na direksyon mula sa barko. Ang isang bagay sa isang side hindi dapat makakaapekto sa imahe sa kabilang side. Ayon kay Singh, ang reflection ay dulot ng isang electrical crosstalk.
Ibig sabihin ay hindi magandang pagkaka-wire ng sonar. At marami pang komento si Singh. Ang horizontal line sa imahe ay indikasyon na nagdadrop ang sonar signals. Ibig sabihin hindi na nadedetect ng signal ang area na ito na siyang dahilan para pagdudahan ng accuracy ng mga measurements. Ang isang maayos at properly wired na sonar, walang ganyang linya. Malinis dapat ang imahe at hindi ganyan ang imahe ng Baltic Sea anomaly. At ang huli ay ang gray area sa image. Malapit sa circular formation may gray area, ibig sabihin hindi makita ng sonar kung ano ang naroon. Indikasyon na hindi masyadong calibrated ang sonar kaya't mahirap pagkatiwalaan ang readings nito. Ang OceanX team inatake online. Inakusahang gumawa lamang ng isang malaking hoax. Kahina-hinala raw na sa kanilang pagbalik sa site ay pumalya ang kanilang mga equipments. Nawala ang sonar, ang 3D scan hindi kompleto. Para sa mga skeptics, napakadaling dahilan naman ito. At ang mga tao, tinawag silang scam. Sinubukang mangalap muli ng pondo nila Peter at Dennis, ngunit sa pagkakataong ito, wala silang makuhang suporta. Para sa kanila, kasalanan nito ng media. Ang media na dahilan kung bakit sila nakalikom ng pondo nung una ay ang dahilan din ng pagbagsak ng suporta sa grupo. Nang malamang walang metal sa samples, naging malupit ang media sa grupo. Tinawag nila itong scam. Kada potensyal na investor umaayaw, walang gusto mag-sponsor sa isang bagay na maaaring isang hoax lamang. Sa mga nakaraang taon, bumalik naman ng grupo sa site, gumamit ng ROV, may mga bagong videos. Sinasabi nilang nakakita sila ng tila mga writing o hieroglyphs sa isa sa mga bato. Maari nga, pero hindi maliwanag ang ebidensya. Ang mga eksperto sinasabing ang Baltic Sea anomaly ay isang volcanic rock lamang. Itinulak ng glacier kaya may bakas, parang skid mark. Aminado naman ang lahat na kakaiba ang itsura ng anomaly, ngunit kung walang seryosong dive team na may sapat na pondo ang pupunta sa lugar at matagal itong pag-aaralan, hindi na natin malalaman kung ano talaga ito. Para kay Peter, mahirap ang sitwasyon ng expedition. Ang mga investor kasi kailangan din ng kita at walang kita sa Baltic Sea anomaly. Kung walang kita, walang investor. Kaya matagal din tayong makakabalik sa moon. Malaki ang gastos, walang kita. Nang dahil sa Hubble Telescope at James Webb, marami tayong imahe ng deep space. Dahil dyan napapaisip tayo sa ating lugar sa universe. Araw-araw nakakadiskubre ng mga bagong galaxies, stars at planeta. Sa dami ng oras sa ginugugol natin sa pag-explore ng misteryo ng space, nakakalimutan natin ang mga misteryo sa ating home planet. 70% ng Earth ay water. Nakakatuwang planet Earth ang tawag natin, kahit maliwanag na planet ocean talaga ito. Hindi hihigit sa 25% ng seafloor ang naimapa na. Less than 10% ng karagatan ang atin nang na-explore. Sa kaunting exploration na yan, madami na tayong kakaibang nakita. Sunken cities, ancient monuments at objects, tila galing sa ibang mundo. At kagaya ng sinabi ko noong una, mas marami pang nakalakad sa buwan kaysa sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Kaya't nakakamangha ng universe, ang tunay na huling hangganan ay ang karagatan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.